Nanindigan ng Department of Education na handa na mga paaralan at guro para sa implementasyon ng K-12 program. Sa Pangasinan, halos tapos na raw ang pagsasanay sa mga guro para sa pagpapatupad ng naturang programa. Makibalita tayo kay CJ Turida ng GMA Dagupan. Ilang linggo bago mag-umpisa ang klase, halos nagkukumahog na ang mga ahensya ng gobyerno para mapaghandaang mabuti ang maayos at ligtas na pagbubukas ng school year 2015-2016. Sa kabila ng pagkontra ng ilang grupo laban sa K-12 program ng Department of Education, tiniyak ng ahensya na handang-handa na ito para sa implementasyon ng bagong basic education curriculum. Kung ang DepEd Pangasinan Division 1 ang tatanungin, wala na raw atrasan sa pagpapatupad ng K-12 program. Ayon sa DepEd, halos tapos na kasi ang mga pagsasanay sa mga guro sa iba't ibang antas para sa pagpapatupad ng K-12. So far, wala namang major problems na nangyari dyan. Maayos naman ang kanyang pagkaka-implement. As regard to grade 7, 8, 9, tapos na rin. At iyan na nga yung grade 10, kasado na rin for the implementation sa June. Si Teacher Gresa Dahili, isang transfer teacher mula sa Maynila, kabilang sa mga unang sinanay para magturo para sa K-12. Aminado siyang kulang na mga gamit at instructional materials, pero naniniwala siyang handa na rin ang DepEd sa full implementation ng K-12. Mahigpit na rin binabantayan ng Department of Trade and Industry ang mga bentahan ng school supplies. Hindi dapat lumampas sa inilabas na suggested retail price o SRP ang school supplies. Epektibo ito hanggang sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa Hunyo. Mas mataas ng 6% ang SRP ng karamihan sa mga school supplies ngayong taon kumpara noong nakarang taon. Maagang pamimili ang paulit-ulit na abiso ng DTI. Sa ngayon kasi, mas mababa pa ng halos 3 piso ang presyo ng mga school supplies kumpara sa itinakdang SRP. Sa Santa Barbara naman, sinimulan na ng Provincial Health Office ang water testing sa mga gripo sa mga pampublikong paaralan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Isinabay na ng Rural Health Unit ang water testing sa mga inspection sa barangay. Malaking bagay raw ang pagsusuri sa mga pinagkukunan ng tubig para mailayo sa anumang sakit ang mga mag-aaral. Sa kabila ng ginagawang paghahanda ng mga ahensya sa pagbabalik eskwela, hindi pa rin maikakaila ang kakulangan ng mga silid-aralan para sa lumalaking populasyon ng mag-aaral sa mga pampublikong eskwelahan. Kaya naman malaking bagay para sa DepEd ang tulong ng mga pribadong organisasyon sa pagpapagawa ng mga silid-aralan. Isa na rito ang Kablong Elementary School sa bayan ng Santa Barbara na may kakulangan sa silid-aralan. Mahigit 300 ang mga mag-aaral dito, pero 7 silid-aralan lang daw ang nagagamit ng mga mag-aaral. Kasi po yung 3 classroom namin, may damage na po, tumutulo po. Kaya nung nag-request po kami at agad-agad silang sumagot, napakaswerte po ng mga taga-Kablong sa kanila. Ito ang napiling bigyan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na mga bagong silid-aralan. Sa Alcala, Pangasinan, todong ngiti naman ang mga batang ito habang tinatanggap ang munting regalo mula sa GMA Kapuso Foundation na bahagi ng proyektong Unang Hakbang sa Kinabukasan. Laman ng kada bag ang 5 kwaderno, 3 papel, krayola, lapis at eraser, mga panimulang kagamitan para sa nalalapit na pasukan. Mga incoming grade 1 pupil mula sa 14 na pampublikong eskwelahan sa bayan ng Alcala ang unang nahandugan ng gamit pang eskwela. Taos-pusong pasasalamat naman ang isinukli ng mga bata. Maraming salamat GMA Kapuso Foundation at GMA Dagupan. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.